Isang mapagpalang araw na naman mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan atin po itong kukunin sa may panaghoy or lamentation sa English translation, Kabanata 3, talata 21 hanggang 24. Ang sabi po dito, "Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala." Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po yung salita ng Diyos. Yung papurit pagsamba ay para sa Kanya lamang. Ito pong binasa natin na panaghoy, according sa mga Bible scholar at sa mga strong evidence, ito po ay, ang author nito ay si Jeremiah. Diba? At dito mga kapatid, ang Panaghoy chapter 3, ito po ay tungkol sa parusa ng Diyos about sa pagsisisi at pag-asa. Ang sabi dito ay kapag naaalala ni Jeremiah o sumulat nitong panaghoy na yung kanyang pag-asa ay nanunumbalik. Kasi kapag ang tao ay nawalan ng pag-asa, ang tawag sa iyo ay para kang living dead, no? Para kang buhay na patay. Kasi ang tao ay bumabangon, nagpapatuloy sa buhay sa kabila ng mga kahirapan, problema, kahit pa sa karamdaman. Bakit nagpapatuloy yung tao? It is because sa pag-asa. Tayo ay umaasa na may mabuting mangyayari o may magandang mangyayari sa araw-araw ng ating mga buhay. Diba? May pag-asa tayo na tayo gagaling, aasenso yung buhay, masusolusyonan yung mga problema na dumarating sa buhay natin. Diba? Tayo ay nagpapatuloy sa buhay kasi nga dahil sa pag-asa. At yung nanunumbalik yung pag-asa ng sumulat nito sa panaghoy na si Jeremiah, ito ay sa kabila na nandun yung parusa ng Diyos sa kanila. No? Alam naman natin, ang Diyos ay pag-ibig. No? Mahal ng Diyos ang kanyang bayan. Pero siyempre, isa sa pagpapakita mo na mahal mo yung isang tao, siyempre, nandun yung pagdidisiplina. Diba? Siyempre, pag dinisiplina mo yung isang tao, ang pakiramdaman naman ng tao is para siyang pinarurusahan. Di ba? Katulad ng anak natin, di ba? Kapag hindi na tumutulong sa gawaing bahay, o kaya hindi man lang mautusan, di ba? Kasi palaging nasa gadget, di ba? Nasa gadget palagi, nasa computer o nasa kanilang mga cellphone, di ba? So, isang part ng disiplina mo is ginaground mo, di ba? Na kunyari, hindi mo pa pag-cellphonein, no? Wala mo ng gadget sa araw na ito. So, sa'yo, bilang magulang is disiplina mo yun sa kanila, no? Binibigyan mo sila ng leksyon, tinuturuan mo sila, di ba? Isang pagtutuwid sa kanilang mga pagkakamali. Pero para sa kanila, yung hindi mo sila pinayagang mag-cellphone, mag-gadget, para sa kanila parusa na yun. Di ba? Para sa kanila parusa yun. Pero sa ating mga magulang is disiplina yun. Di ba? Kung minsan ganun no? Pakiramdam ng tao siya ay pinarurusahan ng Diyos. Di ba? Ang katotohanan dun mga kapatid is yung parusang yun, ang katotohanan din is disiplina yun ng Diyos. Di ba? Tinuturuan niya yung kanyang bayan. Tinuturuan niyo yung kanyang bayan, bakit pinahihintulot ng Diyos na mangyari yun sa bayan ng Diyos para ang bayan ng Diyos ay magsisi. Diba? Makita nila yung kanilang pagkakamali, yung kanilang pagkukulang sa Diyos. Diba? Katulad yan sa mga anak natin, diba? Bakit natin dinidisiplina? Katulad nga yun, yung pinagbawalan mo mag-cellphone, mag-gadget, diba? Kasi dinidisiplina mo sila, no? Na makita nila yung pagkakamali nilang nagawa. Diba? Makita nila yung pagkakasala nila. Diba? Ang doon ng Diyos is ang purpose doon is para ang kanyang bayan ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. Diba? Part ng pag-ibig yun Part ng pagtutuwid. Kapag mahal mo ang isang tao, tinutuwid mo.
No? Ulitin ko, dinidisiplina mo, pero pakiramdam ng mga taong dinidisiplina mo, na mahal mo is parang pinarurusahan mo sila, di ba? Pero ang pinaka-purpose dun is bakit? Para tayong magsisi. Para makita natin yung pag-ibig pa rin ng Diyos, di ba? Na inallowed niya na maparusahan itong bayan ng Israel para sila ay makapanumbalik sa Panginoon, di ba? Makita nila na hindi maganda na kapag ikaw ay lumalayo sa pag-ibig ng Diyos. No? Pag tayo ay gumagawa ng hindi tama, nagiging matigas yung ulo natin, hindi ito makakabuti para sa atin. No? Kasi nga, tandaan natin, ang Diyos mananatili siyang Diyos, pero tayo, wala tayong magagawa kung tayo'y hiwalay sa Diyos. So, may kita natin dito, yung nagbibigay pag-asa sa panaghoy na ito, mga kapatid, is yung kapag naaalala niya yung pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw, sabi. Hindi nagbabago, hindi nagmamaliw, hindi napapagod. Di ba? Ganun yung pag-ibig ng Diyos. Kabila tayo nagkukulang, nagkakasala, patuloy yung kanyang pag-ibig sa atin, hindi siya napapagod. Palagi siyang umaasa. Siyempre, pag ang tao ay umiibig, ay hindi tayo napapagod na nangangarap, no? Umaasa na yung mga mahal natin sa buhay na ito is makikita nila na ginagawa natin ito para sa ikabubuti nila, di ba? Kapag dinidisiplina. So may kita natin dito, sabi niya, ang kahabagan mo'y walang kapantay. Totoo naman yung faithfulness ng Diyos, yung kanyang mercy, no? Yung kanyang habag, yung kanyang awa, walang pwedeng pumantay doon, di ba? Kasi kung titignan natin, for the record lang, no? Talagang grabe yung ginawa ng bayan ng Israel. At nga sa Panginoon natin Jesucristo, di ba? Na pinako sa cross. Pero may kita mo yung pag-ibig pa rin ng Diyos, hindi iyon ang naging dahilan para hindi iparanas, ipadama, ipakita ng Diyos yung kanyang dakilang pag-ibig sa sangkatauhan. Di ba? So ito ay pag-aalay ng buhay niya para ipakita sa atin, di ba? Na yung pag-ibig na yun ng Diyos na yun, na muli ating madama, ito yung magdadala sa atin sa pagsisisi. No? Makita natin na sa kabila ng ating mga pagkukulang, pagkakamali, nandun pa rin yung pag-ibig ng Diyos. Di ba? Katulad yung alibugang anak, di ba? Nang naghihirap na yung buhay niya, matapos niya kunin yung part ng kanyang yung kanyang mamanahin, di ba? At naghirap na siya, na-realize niya yung kabutihan, yung biyaya na kanyang nararanasan sa piling ng kanyang ama, di ba? Pero nang lumayo siya, doon niya na-realize, no? Na napakahirap pala pag nahiwalay siya sa kanyang ama. Ganoon din tayo sa Diyos eh. Di ba? Ito ay laging sariwa bawat umaga. Yung kanyang pag-ibig hindi nagbabago at yung kanyang pag-ibig laging sariwa bawat umaga. It's always brand new. Di ba? Pag ang tao ay lumapit sa Panginoon, nagsisi, inamin yung pagkukulang sa Panginoon, ibig sabihin yun, brand new. Diba? Kasi ang Diyos kasi hindi siya nagre-record eh. No? Kapag tayo humingi ng patawad sa Kanya at sincero tayo, talaga sa puso natin, yung paghingi natin ng tawad, ang Diyos patatawarin tayo. No? Kakalimutan niya na yung mga nakalipas mo, yung mga kasalanan natin bago tayo humingi ng patawad sa Panginoon. Diba? Kaya bago siya palagi. No? Palagi kasi yung kung ano man yung nagawa natin kahapon, wala na yun. Wala na yun. Hindi siya pareho ng tao kasi na nagre-record. Di ba? Ang Diyos, kapag humingi tayo ng tawad sa Kanya, tayo Kanyang patatawarin. Di ba? Pero kaso, ang problema kasi minsan, yung mga tao naman is, inaabuso nila. Di ba? Parang sa tingin nila, kung-question pa nila minsan yung pag-ibig ng Diyos. Sasabihin nila, kung mahal tayo ng Diyos, bakit tayo pinarurusahan? Bakit hinahadlangan yung kaligayahan natin? Kasi alam ng Diyos na yung kaligayahan ng mundo, ito yung magpapalayo sa atin sa Panginoon.
Alam ng Lord na yung kaligayahan sa mundong ito yung maglalayo sa atin sa Panginoon at ito hindi makakabuti para sa atin. 'Di ba? Kaya minsan kala natin is pinaparusahan tayo ng Diyos. Parang hinahadlangan ng Diyos yung kaligayahan natin, yung gusto natin. Pero katotohanan yung mga kapatid, alam kasi ng Diyos hindi ito makakabuti sa atin. Kaya nga yung kanyang pag-ibig, yung kanyang awa, ganun na lamang. Diba? Hindi kayang pantayan. Minsan, ganun talaga yung pag-ibig. Hindi mo mauunawaan. Diba? Kasi yung tunay na pag-ibig, may sarili siyang pamamaraan na ang hirap unawain. Diba? Ganun ang pag-ibig na Diyos. Ang hirap unawain Diba? Kung lalaliman natin, hindi natin talaga masusukat. Kaya nga walang kapantay yung habag niya, yung kanyang pag-ibig sa atin. Ito ay laging sariwa bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Talagang napakadakila ng katapatan ng Diyos. Kasi bakit? Kasi kahit na tayo'y iniiwan natin ng Diyos, hindi niya tayo iniiwan. 'Di ba? Nandun pa rin yung yung habag niya sa atin Nandun pa rin yung katapatan ng Diyos 'Di ba? Na kahit tayo nagkukulang, sinusupply pa rin ng Diyos yung pangangailangan natin sa araw-araw. Ano 'yun? Yung hangin, 'di ba? Yung tubig, yung pagkain, 'di ba? Yung hangin lang, patuloy tayong sinusustain na meron tayong nilalanghap na hangin. Diba? Na kahit yung mga napakasamang mga tao, nandun pa rin yung katapatan ng Diyos. Kasi bakit? Kasi humihinga pa rin sila hanggang ngayon, di ba? No? So yung katapatan ng Diyos napakadakila talaga. Kasi kapag yung pag-ibig ng Diyos katulad sa tao, malamang baka tinigil na, di ba? Sabi niya, masamang tao to. No? Lumalabag to sa kalooban ko. Hindi ko na ito susuplayan ng hangin. Di ba? Hindi ko na susuplayan ng oxygen. Di ba? Kaya napakadakila ng pag-ibig ng Diyos. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Di ba? So, simple lang naman mga kapatid yung gustong ipaabot po ng Diyos sa atin. Siya ang Diyos ng pag-ibig. Di ba? Pero hindi ibig sabihin mahal tayo ng Diyos is aabusuin na natin. Na dahil mahal tayo ng Diyos is hindi na tayo makakatikim ng disiplina sa Panginoon. Kasi part kasi ng pag-ibig, yung pagdidisiplina. Diba? So, kung mahal mo nga yung anak mo, sabi sa Bible, pinapalo mo Diba? So, disiplina yun. Pero siyempre, ikaw na pinapalo, parang pakiramdam mo, parusa. Diba? Kung ikaw yung nakakaramdam, parang pinaparusahan ka ng Diyos. Pero ang totoo doon, dinidisiplina tayo ng Diyos. Diba? Pero siyempre, dahil tayo yung na pakiramdam natin, is pinarurusahan tayo ng Diyos. Diba? So dito mga kapatid, dinidisiplina tayo. Yung parusa, ano yan mga kapatid, pag dating ng panahon, no? Pag hindi talaga tayo nagtino, hindi tayo nagbago ng buhay, o hindi tayo tumalikod sa ating mga pagkukulang, pagkakasala sa Panginoon, darating tayo dyan. Darating tayo sa tunay na parusa. Yung wrath of God na, di ba? Kaya nga makikita nyo, binibigyan pa tayo ng pagkakataon. Buti nga yan, dinidisiplina pa lang tayo, di ba? Hindi pa talaga tayo pinarurusahan, di ba? Hintayin ba natin na parusa na talaga yung maranasan natin o disiplina pa lang? Kaya habang dinidisiplina pa lang tayo ng Diyos, ang purpose talaga kasi yan is tayo manumbalik sa Kanya, magsisi. Diba? Kaya nga pinaranas din ng Diyos sa bayan niya, yung maalipin sila, yung makaranas din ng gutom, paghihirap, pag-uusig, para makita nila yung mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala nila sa Panginoon. So, ganun din po sa atin. No? Huwag nating abusuhin yung kanyang pag-ibig, yung kanyang habag, yung kanyang tatapatan sa buhay po natin. Patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Yung tiwala, kasi tayo'y umaasa at nagtitiwala na yung kanyang katapatan, yung kanyang pag-ibig, ito'y walang kapantay, walang maliw, kung tayo ay patuloy na lalapit. Kasi yung pinakano ng panagoy is yung kanilang paglapit sa Panginoon. At yung kanyang paglapit na yon sa Panginoon ay nagbigay ng bagong pag-asa.
sa kanilang mga buhay. So yun lamang mga kapatid, no? Ano man, kung nadapa man tayo sa ating buhay paglilingkod o nadapa man tayo sa mundong ito, nagkamali, nagkasala, tandaan natin mayroon pang pag-asa. Di ba? Kung sa mundo sabi, habang may buhay, may pag-asa. Sa atin naman bilang Kristiyano, habang may Diyos, may pag-asa. No? May pag-asa pa ang lahat na magbago, hindi lang yung buhay natin, kahit pa yung mga nangyayari sa buhay natin, kaya pa yung baguhin, no? Kung tayo magtitiwala sa Panginoon. So yun naman mga kapatid, God bless sa ating lahat.